Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ang tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at tayo'y nakaraos. Ano po? Huling araw na ng taon. At salamat sa Diyos, narating natin ang araw na ito. Salamat sa Diyos dahil hindi lahat nakarating sa araw na ito. Tama ba? May kilala ba kayo? Meron akong kilala. No? Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa wakas, pinagdiriwang natin ang huling araw ng taon sa awa ng Diyos. At ang gandang pagnilayan ng ating huling araw ng taon tungkol sa simula. Father, ang gulo. Huli pero simula. Hindi ba? Sa mga kwento
para maunawaan ang isang pangyayari, nagbabalik simula. Alam niyo ba yung flashback na tinatawag, di ba? Hindi mo maintindihan kung anong nangyari ngayon, kung hindi mo alam ang nangyari sa simula. Tama? Kahit din sa pag-aaral, kasama ang kasaysayan para maunawaan ang kasalukuyan. At dito tayo dinadala ni San Juan sa pagninilay. Ang balikan, ang simula. Ipinapahiwatig ni San Juan na ang simula ay si Jesus. Siya ang salitang nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng salita, ang lahat ay nalikha. Kaya tayo may mundo. Kaya tayo may gabi at araw. Kaya may mga hayop. Kaya may mga tao ay dahil nagsimula sa Diyos. Nagsimula sa salita. Ganito kamakapangyarihan ang salita. Ito ay pinagmumulan, pinagsisimulan. Sa pamamagitan ng salita, merong nasisimulan. Kaya't ang salita dapat pinag-iingatan. Dahil pwede itong pagsimulan ng kaguluhan. Sa pamilya, bakit magulo? Kasi may nagsalita. Tama? Imagine niyo, kapag sa pamilya walang nagsasalita, magulo ba? Madalas, no? Dahil sa salita, nagsisimula ang lahat. Pwede naman, maganda rin na dahil sa simula, merong naayos. Dahil sa simula, masaya ang lahat. Dahil sa salita. Kaya ngayong salita, pag-iingatan, kasi pwede itong pagsimulan. Kung gusto mo ng kasiyahan, kailangan isipin anong dapat sasabihin para maging ito ang simula. Kung gusto mo ng kaguluhan, pwede din naman. Anong iyong sasabihin para ito ang maging simula? At ito ang pinapahiwatig ni San Juan Bautista. Nagsimula ang lahat sa Diyos. Ang ganda. Tingnan ang buhay natin ngayon. Paano ba ito sinimulan? Sige nga, balikan nyo last year. Ano ang iyong naging simula? Hello? Father, wala. Kaya wala din. Diba? Ano aasahan natin? Kung wala nagsimula, walang kasalukuyan. No? Dinadala ko kayo sa pagninilay na yon dahil bukas, ang unang araw. Ngayon pa lang, isipin mo, ano kaya ang aking magiging simula? At balikan mo, pag December 31, 2026 na, yon ang iyong naging simula. Yung bukas. Father, bukas pa naman yun eh. Okay, sige. Isipin mo, ngayon pa lang, para maging iyong simula. Pinapakilala sa atin si Juan Bautista. Isang taong nagpahayag ng katotohanan at namuhay sa pagpapatotoo kay Jesus. Si Juan Bautista, pinangaralan niya ang lahat tungkol sa katotohanan ng buhay upang maitama ang lahat ng nabubuhay at kasinungalingan sa buhay. Ngunit marami noon ang hindi nakinig sa kanyang patotoo. Alam ko, ganito rin ang mga magulang, 'di ba? Pag nangangaral, sasabihin nila, nung araw, ganito. Tama ba? Nung panahon namin, ganito. 'Di ba? But lagi nyo binabalik yung simula. Tama. Kaya mga bata, makinig sa matanda. Bakit? Sila na yung nagsimula. Kung ano man sila ngayon, tinatama nila sa inyo ngayon. Ulit, kung ano sila ngayon, tinatama na nila sa inyo ngayon. Kung hindi man naging maganda ang kanilang kasalukuyan, kaya sila nangangaral. Dahil kayo may pag-asa. Pwede pa magsimula. Uy, ha? Pwede magsimula.
At magandang pakinggan yon. Ako, ang hilig-hilig kong nakikinig sa matanda para hindi na ako magkamali. Ba't hahayaan ko pang magkamali kung meron namang nagsasabi ng tama? Ba't kailangan ko pang gumawa ng masama? Ay, masama pala yun, no? Minsan naman kasi, di ba, yung naiisip mo, hindi pala maganda, hindi pala mabuti. No? Kung sinabihan ka na, sundin mo na. Yan ang magandang simula. Pero ang Pinoy, ang problema, magaling lang sa simula. Ayan. Pag nasimulan mo na, ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo. Mamaya, sasayaw ang lahat at magdidebosyon sa mahal na ina. Magandang ito yung simula. Sana hindi lang ito ginagawa dahil December 31. Sana ginagawa ito dahil Sabado, araw ng mahal na ina. Gagawin ko ito sa bagong taon, magdidebosyon ako sa mahal na ina pag Sabado. Hindi naman kailangan sumayaw lagi para magdebosyon sa mahal na ina. Sana simula na ito, ipagpapatuloy ko, magro-rosaryo na ako. Lagi ako magdadasal sa mahal na ina. Sana yun ang magandang simula. Huwag tayong maiwan lang sa tradisyon. Huwag tayong maiwan lang sa mga pisikal na ginagawa natin. Dapat ito ay magsimula sa atin, sa puso natin. Mga kapatid, itong ating magagawa ngayong huling araw ng taon, ang magsimula. Magsimula sa salita. Anong salita? Jesus, ang Diyos. Balikan mo, kung ano ka ngayon, yan ay dahil yan ang sinimulan mo. Kaya kung ano ang gusto mong maging bukas, isipin mo, ano ang iyong magandang maging simula. Bukas, unang araw ng taon. Ano ang magiging simula mo? Yung mga nagawa mong mali ngayong taon, bukas, simulan mo ng itama. Bukas, sabihin mo, itatama ko mula ngayon. At may tatama mo lang yan kung babalik ka kay Jesus. Magkumpisal. Magsimula ng malinis. Magsimula ng mabuti. Magsimula ng tama. At ito ang magandang magiging iyong kinabukasan. Wakasan ang ating mga kasinungalingan sa ating buhay. Itigil natin ang lahat ng mga maling gawain. Magsimula tayong muli sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa ating Diyos. Amen. Amen.